eto na nga, alam ko natakam kayo. Bali nga meron ako ritong galing dagupan na tinapang bangus mga manay. Boneless na yan. Tapos eto, alimasag na steam na binigay ng kapitbahay namin galing namang Quezon. At eto nga saktong-sakto na palapit ng mabulok tong mga gulay ko sa ref dahil nga gala tayo. So magluluto ako ng ginataan at dito nga nagpainit na ako ng used oil na pinagprituhan din ng tinapa na bangus. So, ang sarap ng tinapang bangus dagupan mga manay. Boneless na to, kaya naman talagang nag-stock ako ng marami nung dumayo kami doon na hindi kami man nakagala. Pero, eto yung nabili namin. So, yan, natanggal pa yung pinakabuntot. Ipiprito lang natin to, then ihahalo ko to mamaya dun sa lulutuin ko. Kasi masarap to, lalo na kapag may fried rice. Nako, sino mga naglalaway dyan? Tapos kapag okay na, hahanguin na natin yan. Then, set aside muna natin kasi mamaya, hihiwa-hiwain ko to or paparte-partihin ko. Bali dito nga pagkatapos ko magprito ng bangus, so maglalagay ako ng konting mantika sa isang malinis na pan na pinainit na natin. Then isasabay ko ng igigisa yung bawang, luya, sibuyas, kamatis. So hindi na ako naglagay ng sukat dito mga manay ha. Alam naman natin yan kapag mga lutong bahay. Hindi na nagsusukat, tansya-tansyahan na lang ang mga nanay. So sasangkutsay natin hanggang sa malantayan, lumabas yung aroma niya bago natin ilalagay yung mga iba pang gulay. Masarap din sana to halukan ng bagoong isda no, tapos tatalbugan mo na lang ng mga gulay. Pero dahil iba na naman tong lulutuin ko, ganito na lang yung gagawin ko. So dito nga nung nalanta na yung mga kamatis, then yung sibuyas, sinundan ko na ng paglalagay nitong kalabasa kasi nga ito yung matigas-tigas at matagal natin papalambutin. At ang gusto ko sa ginataan mga manay, yung nadudurog talaga yung kalabasa. Ako lang ba yung ganun? So nasa inyo na yan kung gusto nyo yung sobrang lambot or hindi, kayo na yung bahala. Then maglalagay nga tayo ng Coco Mama na isang pack. Dahil wala tayong pangalawang piga, mag-a-add ako rito ng tubig. So isang pack din nun para mayroon tayong coconut milk. So ito yung magpapalambot dun sa gulay natin. Then sa huli na lang tayo maglalagay ng pinaka unang piga. So isang pack din nun mamaya. Tapos sinundan ko na rin ang paglalagay ng alimasag na steam na kasi para yung pinakalasa neto kumapit dun sa sabaw. Thank you din pala sa kumpare ko kasi galing tong Quezon at pinadala niya rito sa bahay. So yan tatakpan natin tapos hayaan lang natin yan na kumulo ng kumulo para lumambot talaga yung kalabasa, ganyan. Gusto ko talaga yung nadudurog yung kalabasa mga manay. Yung humahalo na siya dun sa, sa gata. Yun yung gusto ko. Pero yun nga, hindi tayo pare-pares ng bet. Yung iba ayaw naman ng ganun. Then, ilalagay na natin yung mga ibang gulay gaya nitong sitaw na malapit ng mabulok. Kita naman. Tapos, itong okra. Then, kung mapapansin nyo rin kanina, di ba, meron tayong pechay na nakalagay din doon. So, hahaluan na rin natin ng pechay dahil yung pechay, mamaya mabulok na rin sa ref ko, ihahalo ko na rin dito. So, hindi ko muna siya sinabay dito sa paglalagay ng sitaw tsaka ng okra dahil yung pechay, mga manay, madali lang yun maluto. So, sa huli ko na lang yan ilalagay. At dito nga mga manay, habang hinahalo ko to, nakaredy na rin yung tinapa na naprito ko kanina. So, kinat ko na siya or pinaghiwa-hiwa ko na siya ng ganito, ilalagay ko na rin para lumasa din yan dito sa pinakagata ng ating gulay. Naku, pag ganito yung ulam, talaga nga naman, di ko malaman kung magda-diet ka. Pero kinakaya naman, namamapak na lang ng gulay. Ganun na lang yung diskarte ko ngayon. Syempre, wag natin kalimutan, titimplahan din natin to para naman may lasa. Maglalagay lang ako ng konting asin mga manay. Konti lang kasi yung tinapa ay may alat na yan. Then itong, kita nyo yung sili na yan, siling berde na naging siling pula. Pahinog na rin. Ilagay na rin natin yan para walang sayang. Nako, dahil sa mahal na mga gulay ngayon dito, kailangan lahat, walang masasayang. At para sa aking mga viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat at comment down below naman kung saan nakaabot tong video na to at kung natatakam ka rin ba gaya ko. So eto na nga, balik na tayo sa ating pagluluto. Makalipas ang ilang minuto ng ating pagpapakulo, ang pinakalas natin maglalagay na tayo ng unang piga o gagamit pa rin tayo ng Coco Mama. So ito na yung ilalagay natin sa panghuli na magpapalapot at magpapakreamy sa ating ginataang gulay. At hindi na rin ako dito mag-a-add ng tubig. So kung wala kayong fresh na gata, pwede nyo tong itry. Or pwede rin yung mga naka-incan. Wait mga manay, nalimutan ko yung pechay. Hindi pa pala huli yung gata. Ito, ilalagay na natin yung pechay sa pang-ibabaw. Kasi mabilis lang tong maluto mga manay.
Pero optional to ha, pwede kayo maglagay. Pero masarap mga manay may pechay sa ginataan. 'Di ba? Minsan hinahalo rin natin to sa ginataang tilapia, 'di ba? I-try niyo sa ganitong luto. So ang gagawin ko is tatakpan ko lang to, then 1 minute lang yung pagtatakip natin. Tapos i-check ulit natin, then pwede na natin yan halu-haluin at tikman natin na naaayon sa panlasa natin. So tikman ninyo para pwede nyo pang lagyan niya ng mga pampalasa na nais ninyo. Ako okay na yung nilagay ko kanina, yung asin. Tapos yan, gata. Kasi yung gata may pagka manamis-namis na yan eh. So okay na yan. Then, ready na tong iserve. Naku, kamayan na talaga pag ganito ulam. Tapos samahan mo pa ng pritong isda. Maraming kanin. Tapos kompleto kayo sa mesa. Paniguradong mapapa-only rice ka talaga. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan titikman natin. At ganitong luto yung gusto ng mga bata rito sa bahay. Kasi yung pinakagata na yan, sinasabaw nila. Para yung mga bata kahit ayaw kumain ng gulay, mapapakain. Kasi yung kalabasa, nadurog na dun sa gata. At eto na, pwede na natin tong ihain sa ating pamilya. Nako mga manay, try nyo po itong lutong ulam na to ha. Panigurado na magugustuhan po ng inyong mga anak, lalo na ng inyong asawa. At plating time na tayo. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Para sa mga viewers ko na patuloy na sumusuporta at laging nandyan nakaabang sa aking mga niluluto, mga binibake. Maraming salamat po and God bless. At eto na, okay na to. Pwede nang kainin at pwede nang ihain sa ating pamilya. Tara, kain po tayo!